Salamat po, Dr. Eli Rivera. Ano po yung pinakapangalan ng church natin doon? City, Seat of Faith United Methodist Church sa may area ng Bulacan, Santa Maria, Bulacan. Yan po yung kanyang church. Pinagbiling ko na. Sabi nga niya, less than a year pa lang sila ng GG12, pero yun po yung isa. Ngayon, hindi ko namin sinasagot mo na ano ba yung G12 kasi marami sa inyo nagtatanong, ano ba yung G12? Sa mga bago pa lang. Hindi ko muna namin sasabihin kung ano yung G12. Basta tutuloy-tuloy lang po tayo dito sa ating mga pag-uusap. And then, later on, meron po akong ibibigay sa mga pastor. Huwag kong maging hinanakit yung mga laiko natin, pero sa mga pastor ko po ibibigay yung isang sheet of paper na kanilang sasagutin. Pero mamaya na natin gagawin yun. Siguro gusto ko lang kung marami sa atin medyo late ko tayo dumating. Ang atin pong 3 araw na gawain ay magsisimula ng 8 o'clock. At matatapos po tayo ng 6 o'clock. Meron pong ilang mga pastor, sabi sa akin, baka pwedeng iklian. Pwede ho. I-iklian mo natin yung ating mga break time. Okay po ba yun? Pag umikli ho yung break time at nakabalik tayo kaagad, ay tutuloy ho tayo kaagad sa susunod na lesson. Bawat araw, meron po tayong 6 lessons. Yun po yung una. About soul winning. Yun po yung unang lesson natin. Meron nagtatanong, meron bang mga materials na ibibigay? Meron po. Meron po. Pero siyempre maganda ho yung meron kayong mga notes. Meron po mga PowerPoint presentation. Siguro yung senior ni Dr. Eli ay ilalagay natin sa PowerPoint. Kung hindi man maibigay yung full material, at least yung PowerPoint, nandun na po yung presentation. So, kompleto po yung PowerPoint. Merong 18 lessons na ibibigay kami doon sa PowerPoint. Ngayon, kailan ho hindi nyo makukuha yun? Hindi nyo makukuha ngayon, hindi ho ninyo makukuha bukas, makukuha ninyo sa last day. Ngayon, ang pwede nyo lang gawin sa amin ngayon ay magbigay po kayo ng mga USB. Lagyan nyo ng pangalan kasi mayroong mga USB magkakapareho ko minsan. So, at least ilang megabytes pa kailangan natin USB. Kasi yung iba doon, meron pa kami binibigay ng mga video presentation. Kaya siguro kahit mga 2 gigabytes. Kahit 1 gigabyte lang doon na pwede natin siguro for the meantime. Sino sa inyo may mga USB? Yan, mas maganda ako kung may USB, lalo na yung mga pastor para magagamit doon yung sa inyong church. Ano ba pastor? Ang una po nating focus hindi rin namin kayo bibigyan ng printed program. Pero meron po tayong kaalaman na ang ating pag-aaralan per day ay 6 na lessons. So, bibilangin na lang, naka-1 na. 5 na lang. Parang gano'n na lang. Kasi pag nilagyan ko natin ng time, baka hindi namin mahigit mababa. Kaya, meron kami ginagawa nga, meron kami isang annual conference, hindi ko namin pinasuot yung mga relo. Kasi isang masyado tayong time conscious Pero, yung iba naman sabi na, matatapos na pala tayo kasi nagulat sila na matatapos na pala yung aming mga lessons, hindi nila na malayo yung oras. So yun po, orientation. Ang first day, ang focus po natin is about personal preparation. Kaya kung kanina piniprepare tayo ni Dr. Eli na isa sa pinakamahalaga na ministry natin na sinasabi ng Panginoon na nakafocus doon sa vision and mission ng ating Panginoon is yung pong soul winning. At yung creating ng atmosphere of soul winning. So yun po. So, yung first day natin andyan. And then, introduction sa kung paano tayo magkakaroon ng mga cell group. Kasi sa G12, isa sa mahalaga ay yung meron tayong cell group. So, orientation pa rin ginagawa. And then secondly, yung second day ho natin, mag-focus na ho tayo sa discipleship and yung cell group mismo, magkakaroon tayo ng mga workshop. Para malaman mo natin kung ano ba ang nangyayari sa cell group at paano ba pinatatakbo ang cell group. At ano ang laman ng cell group. Second day yun. And then third day, magpo-focus na ho tayo sa transitioning. Doon sa kasalukuyang kalagayan ninyo sa inyong iglesia, papunta doon sa G12 system. Kaya, nandun po yung luto yung third day. Kaya, ang maganda po talaga makumpleto natin kasi bawat araw may focus.
At sayang ho, kung nasimulan nyo, hindi nasundan. Hindi ho mabubuo yung kung paano pinapatakbo yung buong sistema. Pangatlo, ito po, meron pong magandang balita. Ang magandang balita po, meron pong mag-i-sponsor o manin po sa mga live po. Kasi po, ang mas binigyan po ng pansin ay lahat ng mga pastor natin sa Philippines Annual Conference na mananatili for 3 days ay sasagutin po yung inyong pamasahe at isa-subsidize yung inyong pagkain. Yan po. Paano po kung hindi nabuo? Kunyari kayo, umadan kayo, mamaya po ibibigay na po yung transpo allowance at yung subsidy. Kasi ang subsidy lang sa pagkain, 40 pesos. Kung kakain po kayo na 60 pesos, at least 20 na lang kasi sigurado may 40 na kayo. Okay, so yun po sa mga pastor po yun. Pero pag hindi na kayo umadan bukas, wala na. At umadan kayo sa third day, pwede pa rin ho. Kaya lang, wala na yung allowance. Kasi ang gusto po noong donor, talagang masuportahan niya yung mga pastor dahil gusto ng donor natin na maka-attend lahat ng pastor magbuo yung 3 days. Kaya ganun po yung kanyang request lang na sana mabuo yung 3 days at buo din yung ibibigay na allowance. Okay? Sa mga live ko po, pasensya po. Pero alam ko po na ang focus kasi ng donor natin ay yung mga pastor ay matapos nila. Kasi sila po yung pinakamahalagang tao na nandito na kinakailangan siyang magsisimula. Katulad po na sinabi ko kanina umaga, ang mga live ko po mahalaga din po dahil kayo po ang partner ng inyong pastor pagdating sa local church. Kaya mahalaga nandito rin po kayo kasi kahit mababawasan mo po yung effort ng pastor na ipaliwanag pa sa leadership ng church kasi nandito na kayo. So kapwa ninyo narinig yung mga pinag-usapan. Okay, so yun po yung lesson. So nakilala na po natin si Dr. Eli Rivera na sa Seat of Faith United Methodist Church. Ang susunod, isa rin sa mga magbibigay din sa atin ng kapahayagan sa itong araw si Pastor Ver Tumantay. No? At siya po ay mula naman sa isang independent church. At tulad na sinabi ko kanina, ngayon ay naghahanap sila ng bagong lugar na kanilang uupahan. Kasi sabi nga nila, mahirap kami bumili ng property kasi mukhang unti-unti lumalago na rin kami. No? At yun din mo yung kanilang focus muna ngayon, humanap ng panibagong lugar dahil nagdagan na naman ng kanilang membership. At syempre po, ang inyong lingkod ay isa sa mga pagbibigay din po ng kapahayagan para sa ating downloading. Okay? Wala na po kayong tanong, maliwanag po yung mga binanggit. So lahat ng may materials tayo, particularly mga PowerPoint presentation. Okay. Mukhang itong PowerPoint presentation ko dito, ito yung hindi pa na-modify. Pero anyway, okay lang. Sige po. Pwede ko ba tayong tumayo lahat mga kapatid sa madali at inat-inat po tayo. No, punta na po tayo dito sa ating second lesson. Tayo po ay sumandaling yumuko at tayo po ay muling manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan doon po sa unang bahagi na kung paano nakita namin na dahil sa inyong kapangyarihan, sa inyong pag-ibig, at dahil sa pagtugon ng ilan po namin mga kapatiran sa pangunguna ng kanilang pastor, ay nagkakaroon po ng bunga yung po mga pagpapagal at dahil kami ay nakakita ng pangitain at nakikisa kami sa inyong misyon na kami nga ay lumayo at magkaroon ng mga alagad sa buong daigdig at ang kumilala at tumanggap ay bautismo sa inyong pangalan, sa pangalan ng Ama at Anak ng Banal na Espiritu at turuang sumunod sa lahat ng pinag-utos ninyo. Salamat o Diyos dahil ang inyong presensya ay tunay na nararanasan at sumasama sa lahat ng gumagawa ng inyong banal na kalooban at nagkakaroon ng tunay na pagkilos para sa inyong kaharian at ito ay lumalago. Dalangin po namin ang bawat isa sa amin na narito, patuloy pong kasihan ng inyong banal na Espiritu, patuloy na maranasan namin, Panginoon, ang inyong kapahayagan at pag-focus kami, Panginoon, sa mga bagay na mahalaga para sa bawat isa sa amin sa mga iglesia namin kinabibilangan. Pagpalain po ninyo ang susunod na bahagi nito at inaasahan po namin ang inyong kapangyarihan na patuloy na mahahayag. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa mga kapangyarihang pangalan ng Kristo Jesus.
Amen. Tayo po yung masipa mga kapatid. Ang second lesson po, ang title is Personal Transformation. No, change in priorities. Okay. Personal transformation. Sa banal na kasulatan po, meron po akong tatlong na-discovery at siguro na-discovery na rin po ito na dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay pumunta rito sa lupa. Meron siya mga bagay na binabanggit. At kung titignan mo ninyo sa concordance, hanapin mo ninyo yung phrase na I came. No, I came. At makikita mo ninyo yung ilang mga bagay na nagpapahayag na sinabi ni Jesus na ako'y naparito. No? At siguro alam na po ninyo. Yung isa ho doon ay matatagpuan natin sa Luke chapter 9. No? Kaya dito po sa New Testament, marami po tayo makikita, pero meron po ako lang inilagay na 3 reasons why Jesus, our Lord, came here on earth. 1, to seek and to save the lost. To seek and to save the lost. Okay, Luke chapter 19, verse 10. Ilistan nyo lang muna o yan. Ang sabi doon, for the Son of Man came to save and to save the lost. Yun po yung una. Secondly, to testify to the truth. John chapter 18, verse 37. Ang sabi po doon, you are a king then, said Pilate. Nung humarap ang ating Panginoon kay Pilato, sinabi ni Pilato, you are a king then. O ikaw pala ay isang hari. Jesus answered, you say that I am a king. In fact, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me. Yun ang sabi niya. Ang sino man nasa katotohanan nakikinig sa akin. O kaya pala yung mga tao hindi nakikinig, wala pa sa katotohanan. And then number 3, for the believers to have life and have it to its fullness. Ano natin makikita yun? Favorite verse na marami ito. John chapter 10, verse 10. Ang sabi, the thief comes to steal, only to steal, to kill, and to destroy. I have come that they may have life and have it to the full. No? And have it more abundantly. Doon sa ibang translation. Kaya po, kung isa-summarize po natin ito in a nutshell, the reasons Jesus came here on earth based on these biblical passages are the following. 1, to save the lost. Ano pong ibig sabihin nun? It means to restore the image and likeness of God. No? Second, to proclaim the truth means to restore man's authority over the earth. And then 3, to give life in its fullness. Meaning to say, to restore God's intention on His creation. Isa-isayin po natin ng konti itong mga bagay na aming binanggit. Una, to save the lost. Tingnan niyo nga mo yung katabi niyo kung nawala o nagwawala. Ano ba tingin niyo? Kung wala naman, yung iba wala. Wala dito. Yung ibang pastor, wala pa. Ibang miyembro, wala pa. So, merong nawawala. Pero sabi nga yung ibang nawawala, kaya naman sila nawawala dahil nagwawala. O, yun ang problema. Kaya naman nagwawala kasi hindi nila alam kung saan sila talaga dapat naroon. O, kaya may mga problema. Yan po yung problema. So dito maliwanag po na makikita natin na parito ang Panginoon para hanapin at sabi nga, to seek and to save, iligtas yung mga nawawala. Pero doon po sa original Aramaic, tinignan ko po ang nakalagay doon na sabi, I came to seek and to save that was lost. Hindi yung to seek and to save the lost. Meron mong bahaging that was lost. Mahalaga po yung was na yun Ibig sabihin, dati, merong magandang kalagayan. Pero yung magandang kalagayan na yun, nawala. At alam mo natin doon sa Genesis chapter 1 verse 26, ang sabi mo ng Panginoon doon, and God said, let us make man in our image and in our likeness, and let them have dominion over the birds of the air, over the fish of the sea, and in every creeping creatures here on earth. No? Magkaroon ng dominion, to reign here on earth. So doon, sa Genesis 1:26, maliwanag na ang taong nilikha niya sa kanyang buwangis at larawan ay binigyan ng kapamahalaan dito sa mundo.
Ang problema, nawala yun. Alin ang nawala? Yung kapamahalaan, nawala. Pero hindi lang yung kapamahalaan ang nawala. Nawala din po yung image and likeness. Nagkaroon ng distortion. Dati, we are created, nandun tayo sa image and likeness of God. Pero ito ay nawala. Kaya hindi na sinasabi ng ating Panginoon na parito ako to seek and to save that was lost. Ibig sabihin, i-restore yung nawala na yon at naibalik. Meron na yon. Kaya lang na yun ay nawala. So yun po yung unang bahagi dito. No? Kaya nga yung image and likeness of God, ito din yung sinasabi na for all have sinned, sabi niya po, so and fall short of the glory of God. Yung image and likeness of God, yun po yung glory ng Panginoon. At nung bumagsak ang tao sa pagkakasala, nawala po yung glory na yun. Nag-fall short tayo doon sa glory. So, kaya sabi nga, nakita ng mga tao na atang sila magkasala, ay sila'y hubad. Pero noong una, hindi nila nakikita yun. Nung nabuksan yung kanilang mata, nakita nila sila'y hubad. No? Anong ibig sabihin nun? Kaya nga natakot sila sa Diyos. Dati hindi naman sila natatakot sa Diyos. Nung naglalakad na ang Diyos, sa halaman na nagtago sila nung narinig nila dumarating ang Panginoon. At dahil na nakita nila sila hubad. Kaya tinanong ng Panginoon, ba't kayo nagtatago? Kasi hubad po kami. Sino nagsabi hubad kayo? Ibig sabihin may nawala kasi. Ano yung nawala? Nawala po yung glory na yun ng Panginoon. Okay, marami yung discussion yun, pero for the meantime, doon muna ako. Secondly, sabi nga, another reason why Jesus came here on earth is to proclaim the truth. Kasi nag-deceive ang tao. Di ba? Kapag tayo ay may deception, para lumaya ka sa deception, kailangan maunawaan yung katotohanan. Kaya sinasabi rin sa book of John, o sa Gospel of John, you shall know the truth, and the truth shall set you free. So, kaya tayo magkakaroon ng freedom dahil nagkaroon tayo ng kaunawaan sa katotohanan. Minsan malino yung pinunod natin, the truth will set you free. That's wrong. Knowing the truth will set you free. Kaya sabi ng Panginoon, I came, no? Ang sabi niya, to proclaim the truth. Kailangan daw may magpapahayag ng katotohanan. Kasi kung hindi ko maipapahayag yung katotohanan, hindi ko magkakaroon ng kalayaan ng tao. At ano yung katotohanan? Ang katotohanan po sinasabi dito, nung nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis at larawan, binigyan niya ng kapamahalaan. Binigyan niya ng authority to rule over the earth. Kaya ikaw ang binigyan ng authority na magbigay ng pangalan sa lahat ng uri ng hayop, sa halaman. No, ang tao rin ang nagbigay ng pangalan sa kanyang kawangis, sa kanyang kauri, yung babae. Tinawag niyang woman. So, ibig sabihin, yan ay authority. Pero, nung nagkasala ang tao at sumunod siya kay Satanas, yung authority na yan, tinransfer mo doon sa iyong sinunod. Kasi ang tao, pag sinusunod mo ang Diyos, ibig sabihin yung authority mo nanggagaling sa Diyos. Sinunod niya si Satanas, kanino nanggagaling authority ngayon? Satanas. Kaya na si Satanas na ang authority. At yun ang isa mga nire-restore ng Panginoon ngayon. Nire-restore niya yung ating authority here on earth. No? Kaya nga gusto niyang sabihin yung katotohanan. And then thirdly, to give life in its fullness. Kasi ngayon, hindi yung fullness of life, parang sabi nga, dahil doon sa pagkakasala, nagkaroon ng kamatayan. Hindi naman yun ang original plan ng Panginoon. Ang tao dapat hindi mamamatay. No? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mukhang mamamatay ba yan o hindi? Dapat hindi ka mamamatay, sabihin mo. Okay. Ano yon? Ito kasi yung original intention ng Panginoon. Na magkaroon tayo ng buhay dito at pamamahalaan natin itong buhay nito. Okay. Let's move on. In one word, we can summarize these three. Jesus came here on earth to transform the world. No? This reminds us of John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall never die, but will have eternal life. No, yun po yung battle cry. God's plan is to save all of His creation, and ultimately, human beings who were created in God's image and likeness, and likewise, who was given the dominion or authority to reign here on earth as God's stewards of His creation. To be transformed into the image and likeness of God is the major key to restore
and transform the world into God's original intention of creating the world. Tinanong din ito. Restoring human beings' authority over the earth is also tantamount in putting all creation into its proper order. Kaya nawala ng order ng mundo eh. Pero kapag ang tao ay na-transform siya, ikaw ang king, ikaw ang magiging susi para ilagay ulit sa order ang mundong ito. So, hindi lang, siyempre, kasama doon, nagkakaroon ng order yung buhay mo, yung pamilya mo, lahat ng bagay sa buhay mo ay malalagay in order. A restored and transformed individual now has authority even to Satan. No? Alam mo ba ninyo na dahil nga defeated na si Satan, kapag tayo ay nasa Panginoon, may authority ka na kay Satanas. Di ba? Kaya nga kaya mo nang palayasin si Satanas. Alam niyo, dito sa ating mga dito, naniniwala ako, marami na sa iyo nakapagpalayas na ng demonyo. Meron ba sa iyo nakapagpalayas na ng demonyo? Wala pa. Meron na karamihan babae. Babae, nakapagpalayas na kayo ng demonyo. Hindi niyo ba alam? Lalo na kung yung asawa niyo, dumating na lasing, naubos yung kanyang yung kanyang sweldo, na nagbigay sa barkada, umuwi na madaling araw. Alam niyo, pagdating ng asawa niya, sabi niya, napakasama mo, demonyo ka, lumayas ka. Kaya nagka-cast out na kayo ng demonyo. Okay. Kaya nga sabi ko major key, yung ating transformation. Our personal transformation is the major key to transform the world. Our personal and intimate relationship with Jesus Christ that transform us should manifest first, no? Before we could be an agent of change for our country, communities, our churches, and families. Maganda ho yung binanggit ni Dr. Eli kanina. Nung sinabi niya na yung salesman, di ba? Halimbawa po ako ay salesman ng pagpapayat. At ino-offer ko sa inyo yung pumili kayo ng pagpapayat, magaling ito. No? Ano sa palagay ninyo? Hindi ko naniniwala. Kung sabihin ko sa inyo, dati 235 ako, ngayon 205 na lang. So, pag salesman ka, may palusot yun. Di ba? So, ibig sabihin nito, hindi ka naman makakabenta ng produkto kung mismong sa'yo muna hindi nangyayari. Minsan may nagbenta ng makeup sa Kentes sa misis ko. Paglabas niya, pagtapos sa usapan nila, sabi ko, nakabenta ba sa'yo? Hindi. Sabi ko, ba't di ka bumili? Kasi tinitingnan ko yung mukha niya. Parang wala naman nagbago. Kung kami nagkita, ganun pa rin eh. Kaya parang hindi ako maniwala. No? So, mahal-mahal pa naman ang produkto, sabi niya. So, hindi siya bumili. So, ibig sabihin, kahit ano pang gawin natin, kahit ano pang programa ang gawin natin sa church, kahit ano pang mga bagay na mga pakulo, masabi nga kanina ni Dr. Eli, simple-simple, wala na silang masyadong mga gimmick sa church. Pero bakit lumalago? Kasi merong soul winning. Merong nabago yung atmosphere ng church. Meron na soul winning atmosphere. Bakit? Bawat isa kasi nagkakaroon na ng bahagi sa soul winning. At kahit naroon din tayo ng soul winning, kung wala naman nakikita transformation sa atin, walang patotoo. Amen? Tingnan niyo nga lang katabi niyo kung mukhang totoo. Mukhang totoo naman. Totoo na tutulog na. Totoo nakikipagdadalan. Iba pa text-text. Okay. So, ito po yung mahalaga ho, yung personal transformation na tayo muna, mag-manifest muna sa atin before we could be an agent of change for our country, communities, churches, and our families. Meron daw po isang farmer, isang magsasaka. Sabi niya, uuwi muna ako sa bahay, napapahinga muna ako kahit isang oras. Dumating na siya sa kanilang bahay, natutulog na siya. Nung nakakaidrit na talaga siya, biglang nag-ingay yung kanyang mga anak dahil naglalaro yung kanyang tatlong anak na maliliit. Kaya sabi niya, ako paano ako makakatulog dito, iingay na naglalaro itong mga anak ko. Ginawa niya, naisip niya na mayroong laruan na ibigay doon sa mga anak para malibang kahit isang oras lang, makapaglaro at makakatulog din siya. At ang nakuha niyang laruan ay puzzle. No? Puzzle. Lahat ay nakakita ng puzzle. At bago niya tanggalin yung puzzle, nakita niya yung puzzle, ang drawing, mapa ng buong mundo. No?
So, yun yung puzzle. Kaya sabi niya, ito, pinakita niya, sinabi sa mga anak, may hawak akong puzzle. So, pinakita niya ganyan. Pagkatapos sabi niya, buuin niyo ito. Kunyari, ito yung mapa ng mundo. Yan. Sabi niya sa mga anak, buuin niyo ito. Sabi niya. At pag nabuo niyo ito, ititreat ko kayo sa Jollibee. Tuwan-tuwa yung mga anak. Kaya nung binigay na niya, tinanggal niya yung mapa, pinag-iwalay na at binigay sa mga anak. Tapos nung narinig niya, tumahimik na, salamat makakatulog na ako. Siguro kulang pa 1 oras bago nila mabuo yung mapa ng mundo. Tulog na siya. After 10 minutes, tatay! Ginising siya ng mga anak niya, nabuo na po namin. Nagulat siya. Ano? Kahit ako hindi ko kayang buuin na mabilis yun eh. Nasaan na? Pinakita ngayon ng mga anak. Tatay, ito po. Nagulat siya. Sabi niya, hindi naman yan yung pinabubuusan niyo. Mapa ng mundo. Yan mo yung nakita namin sinasabi yung buuin namin eh. Ito kasi yung mapa ng mundo, sa likod pala, meron pang isang litrato. Litrato ng tao. Tao lang. Yun. Yun nung binigay niya sa mga anak niya, ang hinahanap ng mga anak na buuin, yung tao. Kaya mabilis na buo yung tao. Kaya nung tinignan niya yung likod, buo din yung mapa ng mundo. No, kaya sabi niya, naku, nagkamali ata ako. Pero alam niyo mga kapatid, simple po, kapag nabubuo ang pagkatao ng isang tao, mabubuo din ang mundo. No? Kasi gusto natin buuin ang mundo, ayusin ang mundo, pero hindi naman tayo ayos. Gusto natin matransform ang mundo, pero kailangan mo ng personal transformation. No? Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo yun. Sabihin mo, kailangan mo yun. Lahat tayo, kailangan natin yan. No? Kaya, mahalaga na makita po natin na bago tayo magpasimula itong ating, habang sinisimula natin itong downloading na ito, bagamat hindi pa natin pinag-usapan yung G12, pero ito po ay mga elemento na mahalaga sa atin. No? Sabi nga itong illustration na ito, we can say that if we want to transform the world, it always starts with personal transformation. Transformation is defined as what? Change in form, appearance, nature, or character. No, kapag meron ng mga pagbabago, change in form, appearance, nature, or character. There are 3 things needed so that genuine transformation should take place. Number 1, kasulat po ninyo, when we change the way we think. When we change the way we think. When we begin to change the way we think. Okay. Ito po ay metanoia, no? Greek word for repentance. At ang ibig sabihin po ng repentance means changing of mind or changing the way we think. Romans 12:1 hanggang verse 2. Sabi, therefore I urge you, brethren, or brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Okay. Dito, the Apostle Paul explicitly said that by changing the way we think is the first step that one must take to be able to test and approve what God's will is. No? Sinasabi yan para maunawaan talaga natin kung anong kalooban ng Diyos. So, kailangan mo na magkaroon tayo ng pagbabago ng isip. Anong ibig sabihin nun? Titingnan ko kung ano ba talaga ang gusto ng Diyos para sa akin. We have to make a clear and sincere decision to offer our bodies to God as a living sacrifice for true transformation to take place, which is also an acceptable worship to God. Okay, so yun po yung una. Ngayon, meron po mga bagay na dapat natin makita para magkaroon talaga ng changing of mind. To change the way we think needs the following. 1, brokenness. Ano sa Tagalog ang brokenness? Paano nyo ba tatanggawin yung brokenness? Ha? Ano na? Pagkabasag. Brokenness, pagkabasag. Ano ha? Pagkasira. Ano pa?
Pagluluto? Paglulumo. Pagkaduro. Broken, mas matindi yung Tagalog doon. Pagkaduro. Maraming mga kabataan ngayon, mga duro. Gutay-gutay. Mas matindi yun. Ano pa mga mas matindi? Meron pa isa, nagkalusag-lusag. Pag-brokenness. Siguro sa dami namang sinabi natin, mahirap daw magkaroon ng change of mind kapag ang isang tao hindi pa nakakaranas ng brokenness. At kung minsan ang brokenness, parang pag dumating sa iyo yun, parang tingin mo end of the world. Pero hindi. Minsan, dumarating sa buhay ng isang tao na siya ay nagiging broken dahil yun ang pagsisimula para magkaroon siya ng pagbabago ng isang halimbawa. 20 taon na ako nabubuhay, ganito na lang ang buhay ko, talaga nagkakalasog-lasog na. Lagi na lang akong broke. Gusto ko lang tigilan ito. Gusto ko magbago naman yung buhay ko, ayoko na nito. Kailangan dumating yung punto sa buhay natin na sasabihin natin, tama na, ayoko na to. Diba? Halimbawa ako, talagang ilang taon ka na baon sa utang. Hanggang ngayon, baon ka pa rin sa utang. Dumating naman sa punto ng buhay mo, sinabi mo, ayoko na to, gusto ko matapos na to. Diba? So, kinakailangan meron tayong gano'n. Kaya tayo, iba't ibang level tayo ng brokenness sa ating, sa pamilya natin, personal, family, sa trabaho. No, pag dumadating yung ganyan, dapat hindi ka agad tayo madi-discourage. Bagamat siyempre, kapag broken ka, talaga nadi-discourage ka. Pero, kapag ikaw ay mag-change ng mind, kasi minsan na sinasabi natin, kung mahal ako talaga ng Diyos, bakit niya pinapayagan maging ganito buhay ko? Sa halip na, tingnan mo natin, ano kaya ang mensahe ng Panginoon? Bakit kaya ako natin sa ganitong kalagayan? Bakit kaya nagpapatuloy ako sa ganitong buhay? May maaaring mensahe na dapat natin makita. At doon, nagbabago ka na ng isip mo, siguro dahil ito yung gustong gawin ng Panginoon. At kapag simula tayong in-apply yung Matthew chapter 7 verse 7, ano ba yung Matthew 7:7? Seek, ask, seek, and knock. Diba? Ask and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock and the door shall be open. Ano sa Tagalog yun? Ask. Humingi. Magtanong. Ano ba talaga ang tamang translation? Humingi o magtanong? Kaya pag nananalagi, madalas hindi kayo nang hiningi. Minsan dapat magtanong din kayo. Ang ibig sabihin ng ask, dalawa. Humingi o magtanong. Halimbawa, may utang ka, 10,000 utang mo. Pag ginamit ko yung humingi, Panginoon, bigyan po niyo ako ng 10,000 para mabayaran ko. Ganun po ang prayer ng humihingi. Pero kung magtatanong ka, Panginoon, meron po ako 10,000 utang, ano po ang gagawin ko na gusto ninyong gawin ko para magkaroon ako ng 10,000 at mabayaran ko yun? Alam niyo kung sino ang binaglas madalas? Yung nagtatanong kaysa humihingi. Kasi yung nagtatanong, meron kang second, ito pangalawa, humility. Hindi ka lang basta humingi, tinatanong ng Panginoon, alam ko, baka pangyarihan kayo, kaya niyo ibigay, pero anong gusto niyong gawin ko? Kailangan mo dadating ka doon sa punto na sa brokenness, kaya ka minsan dumadating sa brokenness para tayo i-humble ng Panginoon. At ano ho ang encouragement sa Bible? Kapag tayo ay ibinababa ng Panginoon, ano mangyayari? Doon ka naman niya itataas. Yun ho yung good news doon at encouraging doon. Kapag ang tao ay tingin niya broken siya, tinatawag lang tayo para maging humble. At kapag dumating na yung humility sa atin, sabi nga doon naman tayo itinataas ng Panginoon. So yung una, change the way we think, brokenness. No? Kaya sabi ko sa Matthew 5:3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Nagiging mapalad ang tao na walang ibang inaasahan o lubos na pinagtitiwalaan kundi ang Diyos lamang. Dahil ito ang mga tao na paghaharian ng Diyos. Mahirap paghaharian ng Diyos yung mga taong tingin nila kaya nila yung sarili nila. Pero yung mga taong aasa na sa Diyos, dahil broken ka, doon ho maghahari ang Panginoon. Humility, no?
Sabi nga, nagpapakang babae tinataas. Matthew chapter 5 verse 5, Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Kapag itinaas natin ang Diyos at ibinaba natin ang ating sarili, makakakilos ang Diyos sa pamamagitan natin. At ipagkakatiwala niya sa atin ang pamamahala sa mundo. Yun ano ninyo? Kasi ang isang katangian na lumalakad tayo talaga na nasa Panginoon kapag nandun yung humility. Yung sinasabi mo, Panginoon, hindi ko ito kaya, pero sa biyaya mo at sa kapangyarihan mo may magagawa ko. At kapag meron tayong ganong attitude, alam mo ninyo, sabi nga po, mukha na ba ako nauuhaw? Ito ko'y pinainom. Tama po yun. Painumin ang nauuhaw. Okay, salamat po. Natouch naman ako doon. Okay, salamat po. Pag ganyan po tayo sa mga bagong miyembro, yung miyembro, hindi na. Pag bagong attend, binigay niya ng tubig. Sa susunod, attend ulit yan. Okay, so, ang maganda po dito, kapag nandun yung humility, ang sinasabi ng banal na kasulatan, Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ibig sabihin po nito, nare-restore yung intention ng Panginoon sa ating buhay at binabalik niya yung authority. No? Kaya may authority ka na ulit sa earth. Nagkakaroon ka ng kapangyarihan at pinagkakatiwala muli ng Panginoon. Parang ganito yan eh. Sa secular world, kapag ikaw ay isang boss at meron ka mga empleyado, ang pinagkakatiwalaan mo yung mga nagpapakumbaba, yung nagpapailalim sa iyo. Yung kapag meron ka sinabi, susundin ka. Doon mo pinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay. Pero kung meron kang empleyado, tingin mas magaling pa kaysa sa iyo. At meron ka sinasabi, ayaw yung sundin, hindi mo pinagkakatiwala yung business mo ron. Pinagkakatiwala mo doon sa susunod. Diba? Kaya mahalaga po yung value ng yung humility. No? Kaya yan po yung isa sa mahalaga dito. Yung transformation, kinakailangan na-transform tayo doon sa ganung mga values sa buhay. Kaya nga, kapag nandun tayo, totoo yung sinasabi ng Proverbs chapter 3, 5-6, Trust in the Lord with all your hearts, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge me, and He shall direct your path. Doon ngayon natin mararanasan ng pagkilos ng Panginoon. Okay, another thing needed so that genuine transformation should take place. Ito yung pangalawa, when we begin to change our priorities. No? Alam naman natin ito. Pag sinabing priority, ang unang pumapasok na talata sa akin, Matthew 6:33. Ano po yung sinasabi sa Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibang translation po yun nandun. No? Doing and obeying the will and commandments of God becomes our priority in life. Winning souls and making disciples for Christ becomes our passion. We become workers of God, totally committed to Christ's apostolic mandate. No? Sabi nga, one clear manifestation daw, yung isang maliwanag na manifestasyon na tayo ay restored niya at transformed, ay nakikita kung ang priority natin sa ating buhay ay yung kalooban ng Diyos. Not only we change the way we think, but also we change the way we live. Na hindi lang ipag-iisip natin ang binago, kundi pati yung ating pamumuhay. Our lifestyle also changes, no, yung lifestyle natin. Now, you have the passion to do the following. Tinanong natin kung meron tayo nito. Kasi kung tayo ay talagang nabago na at lumalakad na sa Panginoon. Kahapon, nagsalita po ako sa Aguinaldo. Ang kanilang tema, Live Christ, ipabuhay si Kristo, share Christ. Ibahagi si Kristo. Sabi ko nga kanina, bago natin ma-share si Kristo, kinakailangan naranasan muna natin at pinamumuhay. Kasi hindi magiging mahirap na i-share siya kapag nararanasan natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating personal na buhay. Meron mga gauge na ito, basic lang po ito. Alam nyo, minsan ang problema daw kaya magiging complicated ang maraming mga bagay, nakakalimutan natin ang basic. No? Pero kung babalik tayo sa basic, minsan doon pala nagiging effective yung ating buhay. Halimbawa ho, ito yung unang gauge. Sino sa atin ngayong umaga
Bago pumunta dito ay nakapanalangin. Manalangin po kayo. Yan. Amen. Sino sa inyo ang nagbasa ng Biblia? Yan. Kanina ho yan. Kahapon. Noong Sabado. Kasi baka na-check mo lang ngayon. Kaya malakas ang loob dahil ngayon. Bukas kaya. Tingnan natin. Kasi ito yung, sabi nga, bahagi na sa lifestyle. Nagiging habit mo na, sabi nga ni Dr. kanina. Yung daily prayer and devotion, yung reading and meditating the Word of God. Yan po yung una. Pangalawa, ito, dapat minana rin natin ito kay John Wesley. Pero nung panahon ng mga alagad, hindi ko alam kung meron sila nito. Pero tingin ko, parang meron eh. Yung journaling. Yung kanilang nabasa, at yung ipinapadalangin nila, parang mayroong diary. Itong araw na ito ang matutunan ko sa salita ng Panginoon. At ito ang pinapagawa ng Panginoon sa akin. Anyway, meron tayong topic yan namin tungkol doon sa devotion and journaling. Ako rin pala yun. Mamaya na ako. Ito po, bibigyan ng emphasis. And then, sharing and witnessing or winning souls for Christ. Kasama ko yan. Kaya na sinabi ni Pastor kanina. Na yung soul winning, naging bahagi na yan. Kahit meron kang nakasama sa jeep o sa isang biyahe na medyo malayo-layo. No? Meron magandang evento dito si Bishop Balano, si Oriel. Sabi niya, sa Others Gate, kinuwento niya na minsan pupunta daw siya sa Amerika, meron siya nakatabi na Singaporean. Singaporean ba? Sinabi niya. Indonesian. Tapos, nung tinanong siya, kasi nasa business class siya eh. Nagkataon ata, meron nag-train sa kanya nung doon siya pinasakay sa business class. Kaya kasama niya doon talaga mga businessman. Tinanong siya ng katabi niya, ano bang business mo? Ang kanyang business, sabi niya, my business is soul. Hindi niya sinabi soul winning, sabi niya soul. What? Sabi niya soul, S-O-U-L. No? Tapos tinanong niya, do you have a soul? Sabi niya doon sa Indonesia, sabi niya, yes, so you are my business. And then nag-start na sila magkaroon ng conversation. Bago bumaba sa aeroplano, tumanggap yung Indonesia na. So isang kaluluwa ang naligtas. Alam niyo, nung dumating ng pagkakataon na nagkaroon siya ng biyahe papuntang Indonesia, naalala niya ito kasi binigyan siya ng calling card eh. Ang sabi sa kanya, anytime na mapunta ka dito sa Indonesia, pumunta ka sa akin, hanapin mo ko. Tama-tama meron siyang seminar na ikokonduct doon at nandun na siya sa isang lugar. Tapos naalala niya yun, nakita niya yung calling card, ang ginawa niya, tinawagan niya. Tapos nagkita sila sa isang lugar at sabi sa kanya, sige, pick upin kita, ganitong kulay yung aking sasakyan. Ang daming dumadating ng kulay na yun sa sasakyan, nakala niya yun na. Halos na para-pareho daw pala yung kulay ng sasakyan doon. Sabi niya, ano kaya ito? Maya-maya may pumarada sa harapan niya. Anong klaseng sasakyan ng pumarada? Porsche na tawag na. Porsche. Wala ko kasi hindi ko alam yun. So yun yun. Nagulat siya. Ang mamamahaling ng sasakyan doon. Tapos magbukas ng bintana, pasok ka na. And then sabi sa kanya, saan ba kita iaatin? Sinabi niya yung lugar. Pagdating doon, tinanong siya, bakit ka na dito? Ano ba gawin? Magpupunta ka ng seminar sa mga pastor. Sabi sa kanya, maghanap ka na mas magandang lugar. Huwag dito. Bibigyan ka ng isang lugar kung saan. Tapos tawagan mo lahat ng iyong isa seminar, sabihin mo doon pumunta. Di ginawa niya, tinawagan niya, at nakontak na niya lahat, konti lang naman yan, siguro mag-10 lang ata yung kanya kakausapin. Pumunta na sila sa lugar, dinala siya sa isang napakagandang hotel. Nagulat daw sila nung pumapasok sila sa hotel, lahat ng mga tao doon sa hotel ay inabati siya. Good morning, sir. Good morning. Hanggang malaman niya, yun pala ang may-ari ng hotel. At tinagay sila doon sa penthouse. At yung buong araw na yon, at yung mga sumunod pang araw, doon na sila na-accommodate, libre lahat. Sabi niya, napakaganda, hindi na ako gumastos, ito na ang nag-gas sa akin. Tapos nung pauwi na siya, binigyan siya ng sobre at napakakapal. Kaya doon na sabi ni Bishop Orel, tinanong ninyo, kasi tinanong niya yung mga pastor doon sa Baguio naniniwala ba kayo na sa kaluluwa may pera? Kaya niya na-share yun. No? Kasi tingnan niyo yung nangyari nito. At ngayon, isa yun sa mga tumutulong sa kanya sa ministry.
Kasi kapag tayo ay nananalangin para sa kaluluwa at ang passion natin nandoon sa winning souls, sabi nga, iyon ang mahalaga sa Panginoon. Kaya si Bishop Oriente, ang sabi niya minsan noong nag-worship service sila, wala pa siya sa G12 noon, parang nagsisimula pa lang siya sa G12. Habang kumakanta doon yung choir, merong impression ng Panginoon sa kanya na hindi na dapat kumakanta yung choir mo. Parang gano'n. Pero syempre hindi niya sinabi sa choir na yun. Kaya nung tumayo na siya sa pulpito, sabi niya, mga kapatid, alam niyo, may impression ng Panginoon sa akin habang kumakanta ang choir. Parang sinabi niya na hindi na natin dapat muna ituloy yung pag-awitan dahil parang wala namang celebration na dapat mangyari. Tapos sabi niya, dahil tingnan niyo, kahit yung ating worship team, dapat hindi muna itututugtog. Kasi ano ba ang reason for us to celebrate? Meron ba? Yun daw iniipla sa kanya ng Panginoon. Kaya, tinanong niya yung congregation, meron ba tayong reason for us to celebrate? Magtaas mo kayo ng kamay kung meron tayong reason to celebrate. Siyempre, iba ang nagtataasan. Pero nung tinanong niya, at sinabi niya, kasi ang binabanggit sa banal na kasulatan, kung meron lamang isang kaluluwa na magbalik loob sa Panginoon, ang buong, ano sabi? Kalangitan ay nagdiriwang. Nagsa-celebrate ang buong kalangitan kapag meron lamang isang kaluluwa na magbalik loob sa Panginoon. Kaya tanong niya, meron bang nandito ngayon sa worship service natin na katatanggap lang sa Panginoon, pwede ba tumayo? Walang tumayo. Nung nakaraang linggo, meron ba tayo nandito kasama na tumanggap tayo sa Panginoon na nakaraang linggo? Walang tumayo. Kaya sabi niya, no need for us to celebrate. Kaya sabi niya, choir, hindi mo na kayo kakanta hanggat hindi kayo nagsosoul winning. Kayong mga nasa worship team, hindi mo na kayo mag-lead ng worship hanggat walang nagsosoul win sa inyo. Kaya alam mo nila sabi, for 2 months, hindi daw sila nagkaroon ng pag-awit ng choir. Ang ginamit lang ni Bishop Balyana para may kumakanta sa church, CD. CD lang ang ginagamit niya. No? Pero after that, yung experience na yun ng church, nung naiintindihan nila yung soul winning, na maging bahagi dapat ng personal transformation ng tao. From 2002, ngayon 2012, nasa 11,000 na po sila. At kinakailangan nilang upahan ang PICC para doon nila gawin yung 4 worship services nila. No, ganun po ang nangyayari. Kaya kung binabanggit ito, kasi nangyayari ba talaga sa atin ito? No, yung daily devotion, journaling, sharing and witnessing or winning souls for Christ. And then, pang-apat, yung teaching, encouraging, and equipping new believers, discipleship po. So ito po lahat yung mga bagay. These are some of the changes that should take place in our personal lives. Like the Apostle Paul, as sabi niya sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is what? A new creation. The old has gone, behold, the new has come. At ito na ho yung ilang mga pagbabago. And then finally, mabilisan ko na ng konti, ilang minuto po tayo. Another thing needed so that general transformation should take place when we commit ourselves to reflect Christ-like character and compassion. Tapos na sa priorities. As workers, no, yung mga worker natin, particularly pastors and deaconesses, tayo po yung unang dapat pakakitaan ng example, no, for our church. Kanina natutuwa ako dahil maagang dumating yung mga laiko. At meron lang ilang pastor na dumating. Di ba ho tayo mga pastor ay pagputing mga example? Amen po ba? Yan. Sa oras pa lang po yun. Okay. At marami pang bagay. Sabi nga, as worker, you must first set example for your church. Yung G12 vision is not a method of church growth. Rather, it is first the way God has revealed how to be a disciple of Jesus and how to make more disciples. No? Yun po. Yun kung paano mabuhay ang isang disipulo at kung paano maging magdidisipulo. Kaya tayo mga manggagawa ko kinakailangan i-master po natin talaga yung sa soul winning. I-immerse po natin yung ating sarili sa vision ng Panginoon for us to make disciples, to win souls and make disciples. At yun po din yung vision ng G12. Motivate by preaching to prepare people for discipleship. I-preach po natin
yung subject of soul winning. Kinakailangan bawat tao ay talaga magkaroon ng encounter sa Panginoon, personal encounter na kilalanin at manampalataya. No? Magturo din po tayo ng kahalagahan ng cell group o small group ministry. Mamaya sa pang-atlong araw, bibigyan natin ng emphasis. And then, i-model ho natin kung ano yung pagsusolving, kung paano mag-consolidate, kung paano dapat namumuhay na bahagi yun ng ating buhay yung cell group. Okay. Ang sabi ng Apostle po, 2 Corinthians 3:18, pakinggan po ninyo, NLT version. So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we change into His glorious image. Okay. Our lives gradually becoming brighter and more beautiful as God enters our lives and we become like Him. Alam niyo, meron akong ilang mga miyembro na kausap, kinakamusta ko yung kanilang pastor. Ang sabi nila sa akin, maayos naman po magturo si pastor, maganda naman po yung kanyang mga message, kaya lang yung pastor namin parang irritable siya. Yung pastor namin parang ang daling magalit. Kaya parang maganda yung kanyang mga sinasabi, pero may konting problema doon sa mga personal attitude. No? Minsan naman, meron ako nakausap, sabi naman nila, medyo mahina mo yung pastor namin sa sermon, pero mabait naman mo siya. Kaya sabi ko, bakit na hindi magsama yung mabait at saka yung magaling mag-sermon? Parang sa mga nadidinig ko, parang may ganun problema No? Kaya siguro ito po yung isa sa mga bagay na kinakailangan. Kasi kapag transform yung buhay natin, tinutulungan naman tayo ng Banal na Espiritu na talagang yung ating personal na buhay nagkakaroon ng pagbabago. Kaya yung discipline mo sa prayer, doon sa daily Bible reading, meditating the Word of God, yan po yung nagbabago ng puso ng isip natin, pati attitude natin, nababago. Kaya hanggang hindi mo nagkakaroon ng personal transformation, ang hirap po na makikaya. Minsan nga, kahit hindi ko pa nagsasalita, pero nakikita yung ikaw ay transform. At talagang nakikita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kahit minsan hindi ko pa nagsasalita, naniniwala na yung tao. Diba? Kaya meron kang integrity. Yun po yung mahalaga dito. Kaya sabi dito, gradually, our lives gradually becoming brighter and more beautiful as God enters our lives and we become like Him. Siguro, bawat isa naman sa atin Kaya nga, sabi nga, we must walk our talk. Do what we preach. Kaya yan po yung warning ng ating Panginoon sa hypocrisy, against hypocrisy. Sabi ko sa Matthew chapter 15, Then Jesus said to the crowd and to His disciples, the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So you must be careful to do everything they tell you. But do not do what they do. Sabi niya, pakinggan niyo kung ano sinasabi nila, gawin ninyo. Pero huwag yung tutularan yung kanilang ginagawa. Kaya parang may warning nga doon Kasi para sinasabi ng Panginoon, tama naman yung sinasabi nila, gawin nyo. Pero kung makikita nyo mali yung ginagawa nila, huwag nyo gawin. Ang gawin nyo yung tama ang sinasabi nila. Parang ang hirap ng gano'n. Mas maganda sana yung sinasabi mo, nakikita ginagawa. At wala nang problema kapag gano'n. Okay? We must exemplify another thing, compassion. Kasi sabi nga, kung meron lang isang pinakamahalagang kapahayagan yung pananampalataya natin, ay yung ginagawa natin yung pananampalataya sa udyok ng pag-ibig. Sabi dito sa Matthew 23, Jesus called His disciples to Him and said, I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry or they may collapse on the way. So makikita natin yung concern ng Panginoon. Kasi isa sa mga halagang bagay dito, kapag tayo ay meron ng personal transformation, pinapahalagahan natin yung mahalaga sa Diyos. No? Ito, tatanong ko po. Sa palagay niyo ba yung kaaway ninyo? Huwag na yung kaaway, baka wala sa inyo, wala na kaaway. Yung umaaway sa inyo. Meron ba umaaway sa inyo? Sa palagay mo ba ninyo, concern ng Panginoon sa taong yun? Mahal ba ng Diyos yun? No? Yung biyaya ninyo, mahal ba ng Diyos yun?
Yung manugang ninyo, mahal ba ng Diyos yun? Yung kapitbahay ninyo, no? Yung pastor ninyo, yung kagalit niyo sa loob ng church, concerned ba ang Panginoon sa kanila? Ang tanong ko, dapat na ba maging concerned din sa kanila? Diba? Kung ang Panginoon may compassion sa kanila, dapat may compassion ka rin. Hindi ho madali. Alam niyo kung bakit hindi madali? Kasi ho, hindi tayo sanay na gawin yung kalooban ng Diyos. Pero kung sanay tayo gawin ang kalooban ng Diyos, hindi magiging mahirap. May papagawa po ako sa inyo sa pagtatapos. Kumuha ko kayo ng ballpen at saka papel. Ballpen at papel. Yan, sige. Lahat po, sama ko kayo. Exercise lang ito, mabilis lang. Ballpen at papel. Isang word lang ang susulat ninyo. Pakisulat po yung word na transformation. Sige, sulat nyo lang po, transformation. Tapos taas ang kamay kung tapos na. Okay, bilis, no? Yan, bilis lang. Okay, salamat po. Lahat na tapos na? Okay. Ngayon sa ilalim po yung transformation, isulat nyo ang word na, teka, bago ko pasulat, ilipat nyo muna yung ballpen sa kabilang kamay. Kabilang kamay. Ayan. Ilipat nyo na. Isulat nyo yung word na transformation sa ilalim ng word na transformation. Okay. Tapos na. Nasa kamay. Tapos na. Tagal na. Yun. May tapos na dalawa. Ba't tagal nyo ata? Okay. Sige. Salamat po. Ito po ang tanong. Tingnan po ninyo yung sinulat ninyo. Ano ang maganda? Yung una o yung pangalawa? Yung una. Ano ang mas madali? Walang effort. Yung una o pangalawa? Yung una. Bakit po kaya mahirap yung pangalawa? Hindi sanay. Hindi kaliwete. Kanino ho ba yung pinasulat ninyo? Kamay niyo ho ba yan o hindi? Bahagi ba ng katawan niyo yan o hindi? Bakit mo magkaiba yung sulat? Galing lang mo sa isang katawan. Hindi ho sanay. Nagiging madali ang isang bagay kapag pinapractice natin. Nagiging madali. Tingin nyo, akala nyo lang walang effort. Pero kasi sanay na kayo, ngayon parang wala ng effort. Plus meron kayong effort doon sa pangalawa. Di ba? Kaya kayo, kung hindi mo tayo sanay sa J12, sa umpisa parang mahirap, hindi namin kaya. Akala nyo lang yun. Pero once na sinanay ninyo, dahil kasi nasanay natin yung mabuhay tayo na mayroong totoong transformation. Transform tayo. Minsan nga, yung mga bagong tanggap pa lang sa Panginoon, yung bisyo, natatanggal na agad. Minsan sinasabi nila, ang hirap tanggalin. Pero dahil tinanggal nila, at meron silang will, at nagpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos, unti-unti, sabi nga, habang sinasanay mo sarili mo, nagiging habit mo na. At once na naging habit mo na yan, hindi na mahirap. Amen? Okay, so, kaya ulitin mo natin, ano ba yung mga natutunan natin dito? Genuine transformation happens when we change the way we think. Isipin nyo lang, hindi yan mahirap sa tulong at biyaya ng Panginoon na gagawa ko. 2, when we begin to prioritize God's business. Kingdom building. Ang priority na natin, hindi na yung pagpapagawa lang ng building. Yung pagpapagawa ng building, pagpapapinta, pag-activity ng property, mahalaga po yan. Pero mahalaga yan dahil ang ating purpose para maganap natin yung paghahari ng Diyos. Pagdating sa pagsusulit, hindi naman itatanong ng Panginoon, gano'n ba kalaki ang adonate mo para magkaroon ng magandang building? Pagharap mo sa Panginoon, ang itatanong sa inyo, meron pa bang kaluluwa na nadala at naakay? Kasi sabi, ang buong kalangitan ay nagdiriwang kapag merong isang kaluluwa na naligtas. Kahit nasa barong-barong ka lang, pero bawat araw may nadaragdag na naliligtas. Mas nadulugod ang Diyos doon sa iglesyang barong-barong kaysa doon sa iglesyang katedral na wala naman nadaragdag na kaluluwa. Amen? No? Kaya mahalaga po yun. When we change our priorities, when we commit ourselves to reflect Christ-like character and compassion. Tawa, pag-isipan po natin ito mga kapatid. Gusto mo ba natin mabago ang mundo?
Huwag mo na mundo. Yung community lang kung saan ka nandun. Huwag mo na yung community. Yung pamilya mo lang. Gusto mo bang mabago? Kanino mag-start? Sabihin mo sa katabi mo, sa akin. Kung gusto mong itiyak ka ng mundo, magsimula kang umiti. Kung gusto mong mahalin ka ng mundo, magsimula kang magmahal. Remember, you will reap what you sow. Mga kapatid, tayo ay manalangin. Dakilan ng kapangyarihan ng Diyos, salamat